Okay, what's up? So nakalimutan ko pala yung operators. Nag-if na kaagad ako. Nakakalimutan ko yung yung mga assignment tsaka comparison operator. So madali lang siya. Hindi ko alam kung meron pa ibang operators pero tingin ko na may ari lang pinakamahalaga. Assignment tsaka comparison. Sa assignment, yung parang ganto siya. 5, nag-assign ka ng value dito sa variable. Okay. So, kung wari ay, ito, assignment. Ang assignment operator, itong equal, merong equal, plus equal, minus equal, times equal, divide equal, modulo. Kung meron man, basta isearch nyo sa internet. Pero ito lagi yung ginagamit ko. Maalin dito, itong sa apat na to. Ito, bihira siya. Okay. So ito ay assignment lang na ito. Tapos ito, ibig sabihin may ina-add kang number dito. So kung wari, enter a number tapos num plus equals 5. Ibig sabihin, dadagdagan mo lang tong variable na to ng 5. Kasi pag pinahabab mo yan, parang ganito yata ang ibig sabihin yan. Num plus 5. Yan. So pag pinaikli mo, ganito na lang. So num, itong variable na to, dadagdagan mo 5. Tapos ilalagay mo ulit dun sa variable na yon na same ng pangalan. So, pag pinaikli ganito. So, ibig sabihin, magpiprint siya ng ganito. Basta, ano lang, yung dinadagdagan niya lang ng 5 yung variable. So, enter 5, yun. 10 ang nalabas. Tapos, oops. Tapos, pag ganito, nagma-minus, ito, itinatimes mo. Wari yung kung ano number nito, itatimes mo sa number na to. Kalimitan ganito, 1, kasi sa counter, 1, 2, 3. Kung dun kayo sa C++ or Java++ yun sa kanya. Pero sa kuwari ng plus plus or counter plus plus. Pero sa Python, ganito, plus equals. Ito ay divide, ito ay sa modulo. Yung kinukuha niya yung remainder. Kuwari ay modulo 3 para i-divide niya sa 3 pero ang i-output niya ay yung remainder. Kuwari ay 10. So 10 divided by 3 ay 3 remainder 1. So ang i-output niya ay 1. Tapos yung sa comparison, kalimitan siya ginagamit sa if else, sa if tsaka kasi ang nire-return niyang value or yung binabalik niyang value ay true or false. So for example, 10 is equals to 10. Correct. 10. So true. Pag ano naman ay 8 or 7, false. So lagi siyang nandun siya sa if. So if, tapos ganan. Pero kalimitan siya ay ayan, variable equals ganan. So ang mga kalimitan kong ginagamit ay ito. Ayan. Ay meron pa palang isa na operator or hindi ko alam kung anong tawag doon. Wait lang. Or ano din 'yun? Python tutorial. Search ko lang na madali. May tawag doon eh. Assignment, arithmetic pala. Assignment. Yung assignment, ang comparison, okay. Ayun, logical operators. So, tatlo pala siya. Madali lang yun. So, meron siyang, hindi ko pa inano eh. So, equal siya. Magtuturo siya pag equal yung number. Pag ganyan. Tapos, not equal. Ganyan. So, magiging true yan pag hindi nga equal yung dalawang number or words. Tapos, pwede din greater than, less than, greater than, equal. So, magtuturo yan pag ito ay mas malaki dito or equal silang dalawa. Tapos, may less than, equal. Yan. So, yun lang naman. Ang pinakamahalaga pala yung logical operator and or. So, kung wari ay if num is equals to 10 and num
is greater than ah wait lang. Lagay tayo ng num2 dito. So num2, enter num2. Basta ang idea lang dito sa end, pag pareho tong true, labas niya ay true. Pero pag isa sa kanila ay false, false na kaagad. Or pag pareho silang false, false na agad. Pero pag ortho, pag parehong true, true yung lalabas sa kanya. Pag may isang false or kahit isa lang na true, true na rin. Magfa-false lang siya pag parehong false. So, pare greater than 15, print yes, else. Hindi naman laging may else. May situation din na hindi ka nag-else. Okay. So, enter number. Kailangan gawin muna natin or. Kahit may magkamali dyan. So, kuwari 10, tsaka 12. So, yes siya kasi enter number ay 10. So, num natin ay 10. So, true na siya. Kahit to mag-false, piprint na to. True na tong if na to. Pero, pag end yan, kailangan pareho yung true. Kailangan true to pareho. Kailangan yung num at num ay equal to 2, equal to 10. At yung num2 ay mas malaki sa 15 para ito mag-yes. Try natin siya. 10. Pag nilagay natin 12, mag-no-no to. Pero pag 10 tsaka 16, mag-yes. Wow. Num is great. Okay. So, dapat ito ay num2. Sorry. 10 tsaka 16. So, dapat yes yan. 10 tsaka 12 dapat no. Okay. May case na ganito. Or mga ganyan na ibig sabihin, unahin mo muna to. Kung anong lumabas dyan na true or false, tsaka niya to, ito na maintindihan niya. Kung true or true, true na to. Piprint na to. Kung false to, pero ito ay true, true pa rin kasi or ang ginamit. Pero kung end yan, tapos maalin dito sa dalawang na to na false, hindi niya to ipiprint or hindi niya iraran yung code under dun sa if statement na yun. So yun, operators, kanyo yun.